Superradyo DZWB Last Report. Unemployment rate, walang trabaho. Noong December 2025, Ay. tumaas. Oh, ayan. Alan Gatos, bakit? Sa kabila na kadalasan kapag Disyembre ay maraming nalilikang mga trabaho dahil sa holiday season, pero sa pinakatalaan na inilabas sa December 2025 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General ng PSA, naitala sa 2.26 million noong December 2025 ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo. Naitala naman sa 4.4% ang unemployment rate. Ito ay kumpara sa 2.25 million noong November 2025, mas mataas sa yung December kumpara sa November. Naitala naman ang bilang ng mga underemployed na aabot sa 3.93 million noong December 2025 na mas mababa naman sa 5.11 million noong November 2025. Kabilang sa mga industriya kung saan nanggaling ang mga walang trabaho o negosyo ay construction, transportation and storage, fishing and aquaculture, manufacturing at agriculture at forestry. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Last Report. Tunay na pagbayan, walang personalan. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Superradyo DZWB Last Report. Di naman ay gunman sa pagpatay sa pulis na ibinaon sa septic tank, hawak na ng mga otoridad. Detalye mula kay Mark Makalalad. Mark? Nasa kustudiyan na ngayon ng mga otoridad ang asset at pangunahing suspect sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr. na PDG officer na pinatay at binaon sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Sa report sa kamkrame, sumuko si Salamat sa Tagum Police sa Davao del Norte itong Miyerkules ng umaga. Si Salamat ay nahaharap sa kasong murder at merong 1 million pesos na patong sa ulo. Samantala, sumuko na rin ang dalawa pang ibang suspect na kasabwat ni Salamat sa krimen. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Last Report. Ilang militanteng grupong nagmarcha patungo ng US Embassy sa Maynila para sa kilos protest. Double Wang sa tuwing. Maging bayaning kapuso sa buwanho ng mga puso. Paano nga ba? Makilahok sa Sagip Dugtong Buhay Bloodlining Project ng GMA Kapuso Foundation sa February 7, 2026. Araw po yan ng Sabado. Ito ay gagawin sa Ever Commonwealth, Quezon City. Bukas na palahuyan, ha? Ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pwede kang maging blood donor kung ikaw ay 18 to 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds or 50 kilograms, nasa mabuting kalusugan. Kung kayo naman ay 16 to 17 years old, kailangan po ng paintulot ng inyong magulang. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa GMA Kapuso Foundation sa telepono bilang 8928-4299, 8982-7777, local 9904 mula Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. See you there, mga kapuso! At see you bukas ng umaga. Sabado, ha? 5:30 in the morning. Yeah. Morning. Yeah. Ano yun? English? Or Oo. Hawaiian? Pizza. Big German. German. Bukas ulit ho tayo. Alas 5:30 tayo pag Sabado, ha? Double Wang sa Double B. Of course, Radyo hanggang na alas TV 7 pa. ng umaga yan. Yan. Diba? Alright. So ingat, Biyernes na ho ngayon. Salamat. El Bonita, Rowena Wang, Salvacion Partner. Bonito Wang de la Peña. Dito lang po yung sa Double Wang. Sa Double B, dito ang kwento ay... May kuwenta. Siyempre naman. Si Val ng Makati nakikinig rin sa atin. Nag-text pa siya. Salamat, Val, Thank you, ha? Val. At saka si Lulu. Lulu. Yan. Sino pa yun, ha? May humabol eh. Si Luis. Si Luis. Si Sir Artie. Si Nelson. Talaga Kami naman. nga oh, po, oh. diba? Oh, gracias. Si Roderick. Yeah. Gracias, senyor. Bonita, thank you. Ha? Gracias, Kapuso. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Babayo. Double Wang sa Double B Bantay Barangay. Bantay Barangay, humuna tayo. Double B Bantay Barangay. Sabi nga ni Karen noong araw. Noong araw, actually hanggang ngayon ho, ito'y hudyat na ho ng malapit na magtapos ang big time balita. Dahil mamaya po 24 oras na pakatapos po nito. Ang pinuntahan po ni Maring Isa Avendaño Mali ang Stanford Street sa Cubao sa QC. Parang alam ko ito. Ayan na. Maring Isa, anong nakita mo dyan?
Sa ating Bantay Barangay, sinuyod namin yung Stanford Street hanggang sa Aurora Boulevard sa Cubao, sa Quezon City. Abay, pagpasok pa lamang sa kali, kabilaan na yung mga nakaparadang tricycle sa mga motorsiklo. Pero ang agaw atensyon dito, may basketball court sa gitna ng kalye. Bukod dito, may mga naabuta kami nagiinuman. Sa kalsada? May mga nagiinuman Bangketa? na bangketa. Nako. Oo, tumoto na. Sana nakishot ka muna. Gusto ko nga sana eh. Ano pong Pero pulutan? nagtrabaho tayo, di ba? Oo. Ito pa ang Glenn, dahil may mga bata na misulang dedma sa mga dumadaang mga sakyan dahil patuloy silang naglalaro. Ay hindi man lang nasisita ng kanilang mga magulang o guardian. Kung hindi ako nagkakamali, it's either ano yan, Barangay E. Rodriguez yan eh. Yes, Oo nga. oo. Oo, sige. Mukhang notorious tong mga streets malapit dyan eh. Nadaanan ko lahat yan. Stanford Oh, Stanford. Nadaanan mo yan lahat. Oh, lahat yan. Nadaanan ko na yan. Yung mga New York na yan. Magkakadipkit na yan. Pag isang sikot na lang yan eh. Pag inigutan mo yung mga yan. Oo. Totoo. Ayun. Ako si Zavendaño Mali, ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Eh, ano ba kayo? Eh, sabi ko nga kay basketball is life. sa mga Pilipino, ba? Ayan ang gusto nila. Dapat sa kalsada eh, merong basketball court. Pero wala na eh. Toy, hindi na huuso yan. Ha? Naitay, hindi na uso yan. Yung ilalagay po natin sa kalsada. No? Kailangan po ngayon ng si Barangay Kapitan ay meron na po silang mga basketball court sa mga covered court po nila, di ba? O basa tayo. Dahil lang mensahe ng ating mga kababayan dito, mga kapuso ho natin. Tandem Glenn, lagi nakikinig sa inyo. Of course, si Kuya Nelson, maraming salamat. Galit na galit naman ito. Ayan. Salamat po sa inyo, ha, Kuya Dong. Salamat po. Ayun ba to? Salamat sa mga nanonood sa atin, mga nakikinig sa ating Facebook Live. Salamat dun sa mga nagkomento ho, yung tungkol ho dun sa mga, napapansin ko rin ho yun, na napakarami yung mga nasa industriya namin ngayon, ang nasa gobyerno ngayon, nagsisilbi, di ba? Why not? Kapag capable naman ho, nabanggit niya ho si Director Aljo Bindio. Siya ho ay naging director na po ng LTFRB matapos pong italaga ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, bukas meron din tayo big time. Sabado tayo, Tandem. Big time balita. Bukas huwag niyong kalilimutan, makinig pa rin kayo sa amin. Syempre, kasama natin si Tandem Henry. Siya ang producer ng programang ito. And mamaya, riding in tandem sa balita. 8 to 9 p.m. Si Tandem Henry ho muna ang inyong mga kasama. At bukas ang ating pong big time balita ay mula 3 p.m. hanggang alas 4 ho ng hapon. Yan ha. So sana ho mga kapuso makapagpahinga ho tayo. Yung mga nasa Central Visayas mga kapuso, mag-iingat ho kayo. Kayo ang sa mga susunod na oras, sabi ng Pag-asa, maapektuhan ng mga pag-ulan dala ho ng bagyong Basyang. By tomorrow naman ho, Palawan, Mindoro area, even parts ho ng Calabarzon ay maaari rin hong tamaan ng mga pag-ulan. Kaya't mag-iingat tayo habang salamat naman sa amihan dito sa Metro Manila. Yan. Sige, sa ngalan po ni Karen Santa Cruz, ako po ang inyong kapuso, Glenn Huego, walang iwanan.